So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at muli. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Taas po natin ating mga palakpak. Tayo po lahat. There's a light that shines in hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Isa pa tayo po lahat. It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sige po natin sa ating Panginoon. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. 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 Woo! Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Yes, Lord, ngayong umagang ito, patuloy po tayong magbalik ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay tunay na dakila. Siya lamang nakakagawa ng lahat ng bagay. Kaya nararapat lamang po sa umagang ito. Hayaan natin na mangusap ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Tayo pang lahat. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Tayo pong lahat. All my life you
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. Tayo po lahat, sigaw po natin sa ating Panginoon. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, tayo mo lahat. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Minsan pa, sigaw po natin sa ating Panginoon. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Yes, Lord, tayo po lahat. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Isa pa tayo po lahat. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, palakpan po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na pupuri at pagsamba. Hallelujah, hallelujah.
magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayo po'y magpatuloy sa ating pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, sinasamba at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay na patuloy, nakapiling at kasama ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito ay nandito po ang iyong mga anak, kaming magkakapatid sa ipananampalataya sa iyo. Tunay, Panginoon, na gabayan mo po at pangunahan ang lahat ng may mga bahagi sa aming pananambahang ito. At higit sa lahat, Panginoon, ang maghahatid ng iyong mensahe, aral at tuntunin na aming magiging gabay at aming susundin sa aming pamumuhay sa tulong ng banal na Espiritu. Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon. Sa umagang ito, nandito ang kaluguran ng bawat isa, Panginoon. Sa aming mga puso, higit sa lahat, Panginoon, in your perfect time, ay nandito na po kasama namin, Panginoon, ang aming Pastor kapiling at kasama na namin siya. Napupurihin ka at sasambahin ka at pasasalamatan ka sa banal at dakila mong pangalan. At higit sa lahat, Panginoon, handa mo po kami ngayon pong umagang ito sa pag-alala, Panginoon, at paggunita ng iyong huling banal na hapunan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na siyang naghatid sa amin, na kung kami ay mananalangin ay sa wikang, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawan po sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin nagpapatawad sa may mga utang sa amin. At wag mo po kaming itutus sa tukso, kundi ilayumok sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Tayo po ay makakaupo na. Awitin po natin ang pag-asa ko ay natatag.
Dumaan po tayo sa ating dalangin pastoral ng ating Pastor Jojo Filio at kikiusap po na yung mga makakaluhod ay pwede pong lumuhod. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, namang makapangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat sa iyong patnubay at biyaya sa araw-araw. Nag-uumapaw ang aming puso. At narito kami at sumasamba sa iyo. Ama, patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang mga pagkakamali at pagkukulang sa iyong harapan. Maiharap namin ang iyong sarili na malinis. Panginoon, patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan. Sa oras na ito, tunay na magdaraos kami ng banal na hapunan. Ihanda mo aming puso sa gagawin namin ito sa paalala ng iyong utos sa amin. Dakila ka, O Panginoon, sa lahat ng mga bagay na binibigay mo sa amin. Maraming salamat sa kagalingan ng aming mga katawan. Patuloy mo kaming hindi pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay sa aming mga pamilya. Ang lahat, Panginoon, ng bumubuo nito, simula sa Padre de Pamilya, ang Ama ng tahanan, ang ilaw ng tahanan, ang ina at ang mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita, kami ay nanampalataya. Nawa, Panginoon, patuloy kaming maglingkod sa iyo ng lubos, ng may kaakibat ng pagsamba, pananampalataya sa iyo. Ama, patuloy naming dalangin ang aming mga gawain sa araw-araw. Nawa, maging handa ang aming mga sarili sa pagpupuri sa iyo. Ang aming iglesia at tunay mong ginabayan sa loob ng mahabang panahon na binuklod ng iyong pag-ibig at pananampalataya. Kami ay magdaraos ng 74 na anibersaryo ng aming pagkakatayo ay yung iglesia sa Tipas. Salamat, Panginoon, sa mahabang panahon na patuloy mong pinagtibay ang mga miyembro sa kanilang mga buhay, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod sa iyo. Nalangin namin ang aming mga gagawin sa linggo, Panginoon, sa pagkakantahan, sa mensahe, at sa lahat ng gagawin namin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming mapapurihan, mapasalamatan sa lahat ng oras. Ama, maraming nangyayari sa aming bansa. Nariyan ang mga digmaan sa ibang mga bayan at ibang mga bansa. Nariyan ang mga sakit na dumarating sa amin. Ang mga trahedya na nangyayari, Panginoon, tunay na nagbabadya na malapit ka nang dumating. Ngunit, Panginoon, alam namin na ikaw lamang ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang lahat
ng bagay. Patuloy mong gabayan ang mga namumuno sa aming bansa. Simula sa pagkapangulo, sa vice-pangulo, patnubayan mo sila sa kanilang pamumuno sa aming bansa na huwag mamutawi ang sarili nilang intensyon, kundi sumunod sa iyong pamamahala, Panginoon. Gayon din sa mga senador na patuloy mong ayusin ang kanilang mga ginagawa para sa bayan. Ikaw ang manguna sa puso at isipan ng bawat isa. Gayon din, mga kongresista, mga mayor, gobernador, hanggang sa barangay. Alam namin, Panginoon, isang bayan na ikaw ang nangunguna, ikaw ang sinasamba, ay patuloy na magiging maunlad at mapayapa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong patnubay. Ikaw nawa ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang pag-amin ng ating mga kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin inibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming mga kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid. Bigyan mo gubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangagliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Para po sa ating tugo ng pagbasa, nang lalapit na si Moises, tinawag ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Tayo pong lahat, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sabay po nating bigkasin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa.
at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Manatili po tayo sa pagkakatayo at babasahin natin ang ating palatuunan at pag-aaralan nating teksto ngayon pong umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa sulat ni Isaiah, chapter 6, verses 2 to 3. Ang sinasabi po dito, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang pagkabasa sa kanyang mga banal na salita, tayo po ay makakaupo na at makakarinig tayo ng isang tanging awit buhat sa Tipas Unida Choir.
Marami pong salamat sa mabiyayang awitin ng ating koro. At bago po ang lahat, itutuwid ko po muna ang inyong abang lingkod. Yung pong tekstong pagtutuunan natin at pag-aaralan ngayon pong umagang ito ay matatagpuan po sa Isaiah 6, chapter 6, 2 and 3, ay ganito po ang sinasabi. Hindi po yung katulad na kanina sa nabasa ko. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po ay makakarinig na ng kanyang mensahe buhat sa ating pastor, Reverend Gamaliel Filio. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang pagluwalhati at ang kanyang kapangyarihan ay namamayani sa buong sandaigdigan. Iba na po ang mundo ngayon. We have a great, great world right now. Noong araw, hindi ko naisip na magaganito eh. Yang tubig yan, noong araw, paliligo ka ba dyan? Hindi ba? Ang dungis eh. Pero nung araw, yung tubig dyan, pinaglalaban, di ba, Amante? Naglalaban dyan eh. Saka, si Amante, naliligo dyan eh, oh. Di ba? Kaya natin yun. Subalit, dinusta ng tao ang nilikha ng Diyos. But God is so good. Mabuti ang Diyos. Yung MOA, Mall of Asia Arena. Maganda, di ba? Ang daming mga events na nangyayari doon. Pero nung araw, gitna ng dagat yun eh. Hindi ko nga marating yun eh. Dahil wala akong bangkang makuha eh. Pero ngayon, napakaganda niya. Because God is so good. Mabuti ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. His holiness should be praised. Kung kaya tayo, sa ating pagpunta sa templo, we should come not for ourselves. Minsan akala natin para sa ating sarili. Hindi. Ito ay para sa Diyos. Upang itaas siya sa buong sandaigdigan dahil sa luwalhati na kanyang dinala sa atin. Ang kanyang kapangyarihan ay gayon na lamang. The holiness of God is so great. Dapat nating itaas
Itaas siya at purihin. Luwalatiin. Masikit siya kaysa sa ating iniisip. Masikit siya sa iniisip ko na kasi nung araw sabi ko, yung MOA, gitna ng dagat yan eh. Pero ngayon, hindi ko nga marating yun ng araw eh. Ngayon nararating ko na. For you. For you. Para sa iyo. Ginawa ng Diyos. Sino ka ba? Sino ka ba? Wala ka. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang kabanalan ay gayon na lamang. Dapat natin siyang purihin, luwalhatiin. Kakaingit nga kayong mga bata kayo. Akala nyo? Kakaingit kayo. Nararating nyo ang mga lugar na yan. Nagagandahan kayo. At ang Diyos ay binigay sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ano naman ibinibigay mo sa Kanya? Alam nyo nung araw, itong church nito, kahoy ito eh. Hindi naman kantong konkreto. Kahoy. Usapan namin, isang anay na lang ang pipirme. Tutumba na yan. Pero naitayo ito. Nung tinatayo ito, sabi ko kay Amang, Amang, saan kayo kukuha ng pera? Para maitayo yan. Pero naitayo ba? Naitayo ba? Naitayo. Maganda ba? Maganda. Kaya nung tumatayo si Nep dito, sabi doon sa uli lang sa UK, uli lang kawayan, magtatayo tayo. At nag-iipon na tayo. Nagbigay na ba kayo? Hindi na ako nagsasabi, hindi mangyayari yan. Imposible yan. Ay, yung pinapangarap nyo, milyon-milyon na kailangan doon eh. Pero, nung itinatayo ito, sabi ko wala tayong pera. Pero naitayo ba? Naitayo. Isang ginawa, ewan ko. Ang alam ko lang, ang Diyos ay makapangyarihan. At kapag ninais niya, binibigay niya, tinutulungan ang lahat ng mga taong sa Kanya ay nananampalataya. God is so good. Nang nangyayari ang maraming mga bagay sa buong daigdig, ang buong pandemic kasi nung mangyari, buong mundo eh. Noon ko lang naranasan, excuse me mga bata, noon ko lang naranasan yun eh. Kasi noong araw, may nangyayari dito lang sa Pilipinas. Isa-isa. Pero yung buong daigdig, pandemic, ibang usapan na yan. Pero nangyari ba? Nangyari. Pero nagpakita ba ng kanyang kapangyarihan at pagliligtas ng Panginoon? Oo. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, ang Diyos gumawa ng mga bagay upang tayo ay mailigtas. Ngunit kailangan ng ating pananalig at pananampalataya. God is holy, yes, but man is not. Ngunit kung tayo magsasama-sama
sa pananalangin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. That is how great and holy God is. The great and holy God. Alam nyo, natatakot ako dyan eh. Kasi pag inano ko yung great is my God and greatly to be praised, kakantahin ni Lucy yun eh. Kinakanta eh. Kakantahin yan. God is so good and greatly to be praised. Kailangan purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat sino ka ba? Wala ka naman. Ngunit mahalik ka ng Diyos. For God so loved the world. Hindi ko malaman kung bakit for God so loved the world eh. Yan John 3:16. Bakit mahal ng Diyos ang mundo? I don't know why. But God so loved the world. Yung sumunod ang mahirap that He gave. He gave, ibinigay. Kanino? Sa iyo. Ang kanyang bugtong na anak. Do you know how holy God is? Bumaba siya. Sana nung bumaba siya, papakita niyang isang makapangyarihan Diyos na hindi hinagupit. Hinagupit. Alam niyo ba ang panghagupit ng araw? May sima sa dulo eh. 37 na ganon. At hinahampas niya. At nahirapan ako nung binabasa ko yun sa scholars. Kasi sabi na, nung pagkatapos na siya hagupitin, hindi mo na siya makakilalang tao eh. Kasi duguan. Kasi yung panghampas, paglati ko pati mukha tinatamaan eh. Saka, meron ako isang bagay na hanggang ngayon nalilito pa ako kung bakit nangyari. Yung krus, pinasal sa kanya hanggang sa krus. Sabi ko, ordinaryo ba yun? Hindi naman ordinaryo yung ginagawa yun na, hindi ba? Ang alam ko, ito sa bundok ng Kalbaryo, nakaandad na yung krus. Pero yung krus na mismo pagpapakuhan sa kanya, binuhat niya, may ibang usapan yun. Parang hindi normal ang ginagawa. Pero kay Christ, they did. Matapos na siya hagupitin, inaharap siya sa tao. At pinamili ang tao. Inilabas si Barrabas. Sino ba si Barrabas? Si Barrabas, convicted felon eh. Convicted siya eh. At pinamili ang tao. Sino ang gusto niyong palayain? Si Barrabas o si Jesus? Abay, si Barrabas ang pinili. And Christ, pinagupit siya. At pinasa niya ang krusang sa bundok ng Kalbaryo. Yes, God is holy. And this is the thing that is so mahirap isipin. Holy nga siya, pero bumaba siya for you and for me. Man was created. But this is man who sinned. And he wants to go back.
sa pagiging walang kasalanan and to be with God. Ang hirap. Ang tao nagkasala. Kailangan mayroong parusahan. And it is God Himself who went down to suffer and die for you and for me. This is what we remember right now. Ito ang inaalala natin. That God, who is so high and so great, came down upang kanyang katawan ay lurayin. At inaalala natin sa magitan ng tinapay na ating kakainin ngayong umaga. At umagos ng kanyang dugo for you and for me. This is the holiness of God. In spite of being high and mighty and great, nagpakababa for you and for me. Eh, ikaw naman, nililigtas ka nga, nagkakasala ka. Why? Bakit ka ba nagpupunta rito? Para ba sa sarili mo? O upang katagpuin ng Diyos? Sapagkat ipinangako niya kung saan naroon ang isa o dalawa sa aking pangalan, worshiping my name, kasama nila ako. Mga magulang at mga kapatid, mahirap bang isipin yun? Na sa sandaling ito, ang Diyos ay kasama natin. Narito. Kasama natin. And we will remember ngayon na maganda yung pala. Alam nyo, nung araw, mas mahirap nga nung araw eh. Yung nga pinadali lang siya. Sabi nga, parang dumali yung ganun eh. Eh nung araw, alam nyo ang nangyayari, ang ginagawa namin, may luhuran eh. Di ba? May luhuran yan eh. Hindi sabay-sabay ah. Kung sino lang ang tinututog ang puso, siyang lalapit at luluhod. At hindi lahat lumalapit at lumuluhod. Meron kasi pagkakataon na, kasi sinasabi niya, kung meron ka naroon, eh hindi ka karapat dapat, huwag kang lumuhod. Pero mga luhod, ang alam ko, 10 eh. 10 yata. O mahigit. Basta ilang salang na ganyan. Ang hirap, inaabot ng alas 12. Ginugutom yung mga tao. But for me, that's part. Bahagi yun ng sakit. Sapagkat alam mo ang tinis niya para sa iyo. Upang maraman mo sa iyong sarili, hindi basta-basta ito. Hindi gayon lang ito, kundi isang napakalaking bagay na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat came down. Kaya nung nagre-research ako, sa bagay na ito, nalunas talaga ako yung pagkatapos doon nakagapit, hindi mo na siya makakilala ng tao eh.
puro dugo na eh. Halos hindi man siya makakilalang tao. Ang hirap, hindi naman para sa kanya eh. Para sa iyo at para sa akin. For men, then and now, at sa susunod na mga panahon. For that is how good and great God is. His love is for all men. Para sa lahat ng tao. Kaya nga pag nagsa-Sunday school, sabi ko, alas 8, dito ka na. Nung araw, alam nyo, nung ako, yung mga bata nga, kaming mga bata nga ang inauna eh. Wala pa yung mga matatandaan, doon na kami. Alas 8 ang Sunday school, 15 minutes before the time, doon na yung mga bata. Yung matatanda, ay, doon pa sa bahay. Pero hindi, it should not be so. Lahat dapat nandito. May pagnanais na maging bahagi ng Diyos upang sa pagdating ng pananambahan, handa ang iyong sarili na purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buti nga kayo ngayon, meron kayong kalembang pa dyan eh, maraming gitara. Nung araw ko, inabot do, di ba? Inabot ng ba organ? Organ, di ba? Alam mo, pag nung araw, nagkakaroling kami, buhat-buhat namin yung organ. Ngayon, -1 eh. Hawak mo yung -1, ilang instrumento. Kukunti pa kumakanta. There was one time na, kasi kami noon ng Ate Lucy mo, naging pangulo ko ng kabataan, siya ang aking kalihim. Dumadalaw kami sa mga maliliit na churches eh. Sa mga church, lahat ng church, dinadalaw namin sa buong Pilipinas eh. Meron mga church na walang gitara, walang organ. Kakanta, awitin natin! Ako kinabahan. Awitin natin, walang instrumento. Walang organ, walang gitara. Ngunit nang inaawit na. Wow! Lahat kasi kumakanta ng pagpupuri sa Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, there is no question about the holiness of God. But are we tayo ba'y karapat-dapat sa holiness na yan? Who will take the bread and the wine? But our question to you is, karapat-dapat ka ba? Dito. Madali kasing gawin yan eh. Madaling bilhin yan eh. Mahirap ng konti yung pagsasali. But the question is, are you worthy of it? Are you worthy of it? Are you worthy of the God that came down at dustahin ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin?
This is how great the God that we have is. At nawa sa umagang ito, maging karapat dapat ang bawat isa sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Makakarinig po tayo ng isang tanging awit sa ating kapatid na Venice Blasa, kasabay ang paghahandog. I need you to soften my heart.
sa mga kaloob ng bawat isa, nawa ang mga kaloob na ito ay nayon sa kanilang iniibig, hindi napipilitan, kundi lubos na pangibigay, sapagkat yung pinagpapala ang nagbibigay ng lubos. Nasa panahon kami ngayon ng pasasalamat sa kanilang karawan, sa pasasalamat sa nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Nawa patuloy mo gabayan ang iyong lingkod, ang iyong walang kabulong alipin upang makamtan nila ang iyong basbas sa araw na ito.
po ay tumayo at dadako na po tayo sa banal na hapunan. Inaanyayahan po sa dakong harapan ng ating mga elders at mga TNPs. Kung sino man ay magkasala, may pangpamagitan tayo sama. Si Jesucristo ang matuwid. Siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya nga, kayo na sa ngayon ay nagsisising tapat at tunay sa inyong mga kasalanan at nasa kawan at pag-ibig sa inyong kapwa at gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutunton mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas. Mga sinulog kayo, dito nataglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang hapunan ng Panginoon. Para sa inyong kaaliwan, magsilod kayo na may buong pagnanasang makamtan sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapamagitan. At gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y panalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan, naman ng aming Panginoong sa Kristo, lumikha ng lahat ng bagay. Hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin, tinatangis ang magdang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagawa sa pag-iisip at sa pangusap laban sa dakila mong pangalan, na siyang nagati sa makatuwirang puwat mo at pagkarimarim sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisihan at nagdadamdam ng labi sa mga nagawang di narapos sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin na mo, mahabagin na lang sa iyong pinakaibig na anak ng aming Panginoong Kristo. Patawaran po kami sa lahat ng aming nagawang kalpastanganan. At ituloy din ngayon hanggang sa hanap na kami yung pagpulingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal kaluwat ng iyong pangalan. O mahabang Panginoon, hindi kami nagnasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga rapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa pangawak namin sa di malilipong kawan, kami hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mungo sa ilalim ng iyong dulang. Dahil ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang maawin ayon sa iyong katatubong naglay. Amen. Tayo pong lahat, maawaing Diyos na walang hanggan, yamang sa paningin mo, ay hiyag ng mga puso, lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng ninasan namin at walang lihim na sa iyong dalilingin. Pakalilisin mo po mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy yung Espiritu Santo upang magawa namin ang sa iyong umiibig na tunay at malawalhati banal mong pangalan alang-al kay Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin. Na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinagutos sa amin ang isang walang likas na pag-aalaala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Inululuwag po namin sa iyo
o amang hamagin, lingapin mo kami ay pahintulot sa amin na kung matanggap namin ang tinapay at alak na mga kalarawan ng kanyang katawan at dugo, ayon sa banal na likha ng iyong anak, na aming tagapagligtas na si Jesucristo, sa pag-aalala ng kanyang hirap at kamatayan, ay mga pakinabang kami sa tunay na pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinangkap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At siya'y nagpasalamat at kanyang pinagputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na maghapunan na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin.
Kunin ninyo, kanin ninyo, ang tinapay na ito na kalarawan, tawan ng ating Panginoon Kristo sa pag-aalala sa Kanya. Kunin ninyo ang sarong ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Gawin ninyo ito sa ating kayo magsisinom pag-alala sa akin. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli walang bubuhayin sa araw na ito, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin ang inyong kabutihang pagkaama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandali pong ito, ay inaalala po namin, O Panginoong Jesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alaala namin ito, sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng inyong katawan, at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo, ay lalong magpatibay at magpalakas sa aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kalulatian sa iyong banal na pangalan. Tayo po lahat, luwalhati sa Diyos sa katastasan at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban ng mga tao. O Panginoon Diyos, Jesucristo, Kordero ng Diyos, na inalis mo ang kasalanan sa libutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Kristo, kaysa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang katastasan sa kalulati ng Diyos Ama. Amen. Hindi matingkad ang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siyang manhawa sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon at ang pagkapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Ating pong banggitin ang ating mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo po ay makakapuna at dadako na po tayo sa pagbabalita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome to Tipas Unida Church, the church that para po sa ating natapos na pananambahan ngayong Sunday, ang naghatid po ng ating mensahe ang ating pong Pastor Gamaliel Filio, tanging awit Sister Venice Blaza kasama ang TUC Choir, pagsindi po ng kandila Sister Ayan Talampas, hymns leader Sister Grace Kayabiaban, Brother G-Boy Ocol, narration leader Fred June Pagsisihan. At para naman po sa ating susunod na Sunday worship service after po ng ating church anniversary, June 21, 2026, sa ganap po na 9:30 ng umaga, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Fred June Pagsisihan, tanging awit Brother Carlos Son, kasabay po ng TUCYA Choir, magsisindi po ng kandila Elder Cora Ocol, hymns leader Sister Yvette Balida, and narration leader Sister Edith Maglipon. Gayun din po, nagpapatuloy po ang ating midweek service and prayer meeting on June 11, 2026 sa ganap po na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong TNP Joey Talampas, patnugot Sister Annie De Magila, testimony Sister Lorna Balona, tanging awit Brother Carlos Son, hymns leader Sister Jeneline De Magila. At narito po ang mga susunod na speakers for our midweek service. On June 11, TNP Joey Talampas. June 18, Elder Cora Ocol. June 25, TNP Ed Bay. Gayun din po para po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under account name Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adeline Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala at sa private message kay kapatid Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para sa ating NOAA Project Building Blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay via cash or via GCash po under account name Andeliza Ordonez or security bank transfer under account name Andeliza Ordonez. Gayun din po ang transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala sa private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. At nagpapatuloy din po ang ating Sunday School every Sunday dito po sa ating church sa ganap na 8:00 po ng umaga. At karagdagang pagbabalita po in behalf of Sunday School para po sa nalalapit na Baccalaureate Sunday, maaari pong magpalista or magbigay ng mga pangalan ng mga nagsipagtapos at ang mga nagkamit ng mga award at certificate last school year po. Maaari pong lumapit kay Sister Jovi Sape or Sister Kim Moral. At gayon din po ang ating Bible study ay nagpapatuloy every Saturday, 2 p.m. to 3:30 p.m. for BS Family 1 and 2 via Zoom, BS Family 3 to 6 face-to-face dito po sa ating church. At narito po ang ating pong poster para sa ating nalalapit na Tipas Unida 94th Anniversary. Maaari pong makiisa ang lahat sa ating pong 94th Anniversary, the TUC Families Guided by God's Wisdom. Sa January 14, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong GenSec, Pastor Ernie Angustia. Magsuot lamang po ng kasuotang Pilipino or Filipiniana bilang pakikisa sa ating pagdiriwang. Tayo po ay magkakaroon din ng Everybody's Birthday sa araw po ng ating anniversary at ang Zonal Fellowship po para sa ating panghapong gawain. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa inyong zone leader or sa ating pong mga diakono or diakonisa.
At mamaya din po, magkakaroon po ng council meeting dito po sa ating church for all the council members, June 7, 2026 after po ng ating service. At magkakaroon din po ng National Workers Convention. Ang ating pong convention ay gaganapin sa June 26, Friday po sa Unida Christian Center. Inaasahan po ang lahat ng mga Unida pastors, assistant pastors, national deaconess, predikador at mga katulong po ng pastor na makidalo sa gawaing ito. Maaari lamang po na makipag-coordinate sa ating pong Pastor Jojo Filio. At ngayon din po magkakaroon ng Upward Youth Fellowship mamayang hapon po, 1:30 p.m. sa ating pong multi-purpose building para po sa ating youth members na may pinamanggatang Going Back to School, Growing with God. And happy birthday! Happy birthday po, Brother Renato Ocol, June 7. Sister Wendy Encabo, June 9. Sister Kyra Reyes, June 10. And Sister Krisha Menjola, June 13. Muli, happy birthday po and welcome po sa ating pong kapatid. Maaari pong tumayo at kumaway sa kapulungan. Mary Christine Adobas and Hazel Pantonyal. Welcome po sa Tipas Unida Church. At gayon po, para po sa ating NOAA Project Building Blocks, purihin po ang Panginoon sa mga patuloy na nag-share para po mapuno ang ating building blocks. Dahil po dyan, magkakaroon po ulit tayo ng cake raffle. And congratulations to Kyle! Kuya Kyle, congratulations po. Meron po kayong cake po sa likod. Muli, sama-sama po tayong magtulungan para po mapuno ang ating pong building blocks para po sa ating pinapangarap na church. Maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, makakatayo na po ang kapulungan.